mga apostol ay mahalaga sa pagtamo ng kaligtasan ng tao. Ang ebanghelyo ay paraan ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Sapagkat yamang sa karunugan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng pangangaral, 1 Korinto 1:21. Mahalaga ang pangangaral at bahagi ito ng tungkulin ng mga sugo ng Diyos. Roma 10:14-15. Kapag walang isinugo ang Diyos, walang pangangaral at kapag walang pangangaral, wala ring pagliligtas. Ang mga apostol ay kasangkapan upang ang tao ay ipakipagkasundo sa Diyos. Ang taong hiwalay kay Kristo ay patay dahil sa pagsalangsang. Efeso 2:1, 1 Timoteo 5:6, Mateo 8:22. Kung kaya't ang tao na hindi pa nakatatanggap ng kaligtasan ay kalaban ng Diyos dahil sa kasalanan, Kolosas 1:21. Sa makatuwid, ang mga hiwalay kay Kristo ay hindi tatanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan, 1 Juan 1:25, maliban na ang mga sugo ng Diyos ang maglapit sa kanila sa Panginoon. Ang mga tunay na sugo ng Diyos ay dala ang mensahe ng pakikipagkasundo, 2 Korinto 5:19. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos, 2 Korinto 5:20. Ang mga apostol ang nagtuturo ng wastong paglilingkod sa Diyos. Hindi sapat na maging tapat na tagapaniwala lamang ang tao ayon sa Roma 10:1-2, ang tapat na pananampalataya ay kinakailangan ng tamang kaalaman at pag-unawa. Hindi sapat ang simpleng pagsunod sa turo, Marcos 7:7-8. Mahalaga ang wastong pag-unawa at pagsunod sa aral na dala ng mga isinugo ng Diyos, tulad ng paalala ni Kristo at ng kanyang mga apostol sa Mateo 16:12, Galatia 1:8 at 2 Juan 1:9-10 ipinapaalala na ang mga aral na ito ay hindi mula sa tao kundi mula mismo sa Diyos. Galatia 1:11-12, kaya ang wastong pagsunod sa pangangaral ng mga sugo ay magreresulta sa tamang pagsamba at paglilingkod. Ang mga apostol ay may karapatang mga siwa o magpatalima ng pananampalataya. Ang mga hindi isinugo ay parang mga bulag na tagapag-akay, kaya wala silang karapatang manguna, Mateo 15:14 na. Maaaring sila ay may pangunawa sa mga bagay na pisikal, ngunit hindi nila maunawaan ang hiwaga ng Diyos, dahil sila ay bulag sa espiritu, Lucas 12:54-56. Ang mga sugo ng Diyos ay may kaalaman sa hiwaga ni Kristo, Efeso 3:5, at may pangunawa sa mga hula, 2 Pedro 1:11. Sila lamang ang mayroong karapatan na magturo ng pananampalataya, at sila ang itinanghal ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang kalooban sa tao, Mateo 28:19-20. Ang mga apostol ang nagpapatupad ng disiplina sa iglesia. Ang pagpapatupad ng disiplina ay tungkulin ng mga sugo bilang itinalagang tagapangalaga ng iglesia ng Diyos. Ayon sa 2 Korinto 3:3, sila'y sulat ni Kristo, na hindi isinulat sa tinta, kundi sa espiritu ng buhay ng Diyos, hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng pusong laman. Kaya't sa Korinto, si Pablo, isang sugo ng Diyos, ang nagpangasiwa sa kanilang pamumuno. Ang mga apostol ang nagpapasya ng mga suliraning naugnay sa pananampalataya. Nagkaroon ng suliranin ang unang iglesia patungkol sa pagtutuli ng mga Gentil at ipinagbawal kumain ng mga pagkain hindi kinakain ng mga Hudyo. Ang mga apostol ay nagpasya, sa pangunguna ni Pedro at ni Santiago, huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Pumili sila ng mga kapatid na magtuturo at maghahatid ng sulat sa mga iglesia. Kaya ang mga Seventh-day Adventist ay salungat sa aral na ito ng mga apostol. Ngunit ito ay matagal nang nalunasan ng mga buhay na unang apostol. Nagalak ang mga kapatid dahil sa pagkaaliw dahil sa pasya na ito ni Apostol Pedro at Santiago, Gawa 15:31. Ang mga apostol ang nagsasanggalang at nagpapatunay sa Ebanghelyo. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibhasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Filipos 1:17. May mga nagpapakalat ng maling aral hinggil sa Ebanghelyo ni Kristo, Galatia 1:7. Nagpapadala si Satanas ng mga huwad na propeta upang iligaw ang mga alagad mula pa noong unang iglesia hanggang sa kasalukuyan. Sa 2 Korinto 11,
14 na tandang bawas 15, si Satanas ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan at ang kanyang mga tagasunod ay magpapakunwaring ministro ng katuwiran. Ayon din sa 2 Pedro 2, isa tandang bawas 2, may mga bulaang propeta at guro sa panahon ngayon na nagdadala ng mapanganib na aral, at ito'y dapat pag-ingatan ng mga mananampalataya. Tungkulin ng mga apostol ang ipagtanggol ang katotohanan, Gawa 17:17. Sa 1 Korinto 15:32, ipinakita ni Pablo na ang pakikipaglaban para sa katotohanan ay mas mataas kaysa sa personal na pakinabang. Sa 2 Korinto 10:4 tandang bawas 5 at Efeso 6:12, ipinakita rin na ang laban ay hindi laban sa laman kundi sa espiritual na labanan. Mahalaga ang mga apostol bilang buhay na tagapagtanggol at tagapagpatunay sa ebanghelyo, at ito ay may kaakibat na panganib sa kamatayan, Lukas 11:49. Ang mga apostol ay may karapatang mga siwa o magpatalima ng pananampalataya. Sa Lumang Tipan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga lihim sa mga propeta habang sila ay nabubuhay, Amos 3:7. Sa Bagong Tipan, ipinahayag niya ang hiwaga kay Pedro at sa ibang apostol, Mateo 16:14 na tandang bawas 17, at ang hiwaga ng iglesia kay Apostol Pablo, Efeso 3:3 tandang bawas 5, Roma 11:17 tandang bawas 25. Bagamat lahat ito ay ipinahayag habang sila ay buhay, may mga lihim na hindi na nahayag sa kanila hanggang sa sila ay mamatay, dahil hindi pa ito ang panahon ng wakas, Daniel 12:4, Gawa 1:6 tandang bawas 7. Ang pag-unawa sa panahon at bahagi ng kapanahunan ay kaugnay sa wakas. Gaya nino, may buhay na sugo tulad ng kapatid na Arsenio T. Ferriol na nangangasiwa sa iglesia sa kawakasan ng huling araw na siyang tumanggap ng pahayag sa ating panahon. Siya ang gumigising at nagpapaalala sa mga mananampalataya sa muling pagparito ng Panginoon, Mateo 24:37 tandang bawas 38, 2 Pedro 3:1 tandang bawas 3. Ang mga apostol ang naghahanda sa iglesia upang maiharap na karapat-dapat sa muling pagparito ni Kristo. Apostol ang kasangkapan ng Diyos sa pagtatayo ng iglesia, 1 Korinto 3:10, Roma 1:5 tandang bawas 6. Sa katunayan, unang-una ang mga apostol sa pagkatawag sa iglesia. Ang iglesyang hinirang o inihalal ay pinangangasiwaan ng apostol at sila ang magmamana ng kaharian ng Diyos, 2 Pedro 1:10 tandang bawas 11. Ang PMCC, Fourth Watch, ay pinangangasiwaan ng sugo na kinasangkapan ng Diyos sa pagtatayo. Sa makatuwid, ang iglesia ng Diyos sa ika-4 na pagpupuyat ay mayroong tamang tagapangasiwa kaya ito ay tunay na iglesia. Ang tumututol sa pagka-apostol ay hindi sugo ng Diyos at hindi sa Diyos. Ang sugo ng Diyos at ang sa Diyos ay nakikilala ang gawa ng Diyos at ang kanyang kalooban. Sa mga apostol nakasalig ang kahalalan ng iglesia. Ang apostol, bilang puno sa bahay ng Diyos, ay maghahanda sa iglesia sa muling pagparito ni Kristo, Mateo 24:43, Kolosas 1:28. Sino ay pinaunawaan ng Diyos tungkol sa pagdating ng gunaw, Heb 11:7. Ang apostol, ang good man of the house, ay tumanggap ng pahayag ng pagkaalam ng panahon at mga bahagi ng kapanahunan, Mateo 24:43. Nakapaghanda si Noe at ang kanyang sambahayan sapagkat pinaunawaan siya ng Diyos. Ang kapatid na Arsenio T. Ferriol ay pinaunawaan din ng Diyos ng hiwaga upang maihanda ang iglesia ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nang agpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na para bang sila ang mangagbibigay sulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis. Sapagkat sa ganito'y dinyo mapakikinabangan, Hebreo 13:17. Salamat sa Diyos dahil may tinawag na apostol sa iglesia ng Panginoon sa kawakasan ng huling araw. Ang kanyang buhay at pananampalataya ay gawin nating halimbawa at tiyaking maisapamuhay.